Hindi pa rin makaget over si Luffy sa nalaman na buhay pa si Sabo. Kaya muli niyang naalala ang nakaraan nung uminom silang tatlo ng alak at sinabi na mula noon ay magkakapatid na sila. Naghanda na ang buong Tontate tribe sa kanilang misyon. Naunang umalis ang mga nakasakay sa mga insekto. Sumunod ay ang mga knight ng tribo. At pati na rin sila Usopp pero napakaliit lang ng lagusan kaya hindi makakapasok sila Franky. Giit ni Toy Soldier na kailangan talaga nilang dumaan sa entrance ng Toy House. Pero hindi talaga ito totoong bahay dahil pinapagtrabaho daw ang mga laruan sa magdamag kaya nalaman nilang wala palang pahinga ang mga ito. Giit ni Toy Soldier na may nagbabantay daw sa entrance. Pero ayos lang kay Franky dahil magwawala daw siya. Agad naman na nagtungo ang cyborg sa harapan ng Toy House. Agad naman siyang nakilala ng mga ito na kasapi siya ng straw hat. At nagbabantay din pala doon si Senior Pink. Agad naman na nag-charge ng cannon si Franky patungo sa kanila. Kaya nawasak ang buong paligid dahil sa sobrang lakas nito. Nalaman nito nila Doffy kaya lumabas si Isho. At nalaman din ito nila Diamante at Pika. Samantala nakikipagbarilan ng mga bata nila sa cyborg. Si Boy Kulangot ay natutuwa pa dahil dagdag daw sa koleksyon nila kapag naging mga laruan ng Straw Hat Pirates. Patuloy pa rin sa pagsugod ang Tontate tribe sa tunnel. Sila Usopp at Robin naman ay binuhat ng mga ito. Ngunit nag-aalala sila kay Franky dahil 4 na executives daw ang nagbabantay sa Toy House. Si Senior Pink ay lumalangoy sa lupa patungo sa likod ni Franky pero pinili pa rin itong magpakita sa cyborg. Kaya naman sinuntok siya nito ng strong right at tumalsik. Saka sinabi ni Senior Pink na tunay daw siyang lalaki kaya ayaw niyang mang-backstab. Lumubog ang paa ni Franky dahil sa kakayahan ni Senior Pink. Pagkatapos ay sumisid ito sa lupa. Nalaman nila Usopp na pinamumunuan ng mga executive ang 2,000 na miyembro ni Joker. Ang first executive ay ang Tribal Army. At ang mga officer nito ay sina Sugar, Violet at Jala. Second executive ay ang Diamante Army. Ang mga officer niya ay sina Lauji, Mock Vice, Senior Pink at Dellinger. At ang third executive ay ang Pika Army. Ang officers ay sina Gladius, Buffalo at Baby 5. At ang dalawa pa ay sina Virgo at Monet pero namatay na ang dalawa sa Punk Hazard. Sa Coliseum ay patuloy ang pagtutulungan nila Angelia at Rebecca. Nang dumating si Suleiman na agad na umatake sa dalaga at muntik na siyang mahiwa. Ginamit na naman ni Rebecca ang strategy pero hindi nahulog si Suleiman. Ang Tontate tribe ay nakapasok na rin sa factory. Ngunit tumama si Usopp kaya nagkabukol. Kaya nakita nila na walang tigil na nagtatrabaho ang mga laruan doon kahit hindi na kinakaya ng iba. At ikinagulat din ni Usopp ang napakalaking port sa underground. Mabilis na sumugod si Suleiman sa dalaga. Kaya natuwa ang mga tao dahil nais nilang matalo si Rebecca. At sinabi ng host na nasa 30 kalahok na lang ang natitira. Nahuli ni Orlumbus ang Fighting Lion kaya pinaikot-ikot niya ito at binalibag saka pinaghahampas ng letigo hanggang sa matalo. Saka binuhat niya pa ang Fighting Lion at muling binalibag. Mabilis na sumugod si Suleiman kaya natanggal nito ang espada ni Rebecca. Kaya sa pag-atake ng lalaki ay duguan ito. Pero iniligtas pala siya ni Angelia kaya ito ang nasaktan. Saka nakipaglaban siya kay Suleiman pero pinisil nito ang sugat niya kaya siya tuluyang natalo ng lalaking kalahok. Tapos muli na namang inatake ni Suleiman ang dalaga. Napansin nila Kinemon at Luffy na nawawala si Zoro. Pero dahil wala na silang oras ay nauna na sila patungo sa factory. Samantala si Zoro ay napansin ng mga bata kaya pinaglaruan nila ito. Ngunit nang gagalawin ng espada ay tinulak niya ang bata kaya umiyak ito. Kaya naman hinabol ng mga pulis si Zoro. Pero winasak nito ang dinaanan kaya hindi na sila nasundan ng mga ito. Saka itinuro ni Wika ang daanan patungo sa Toy House. Kumpiyansa ang Tontate tribe dahil kasama daw nila ang hero na si Usopp. Pero kinakabahan na ang sniper dahil natatakot na siya. Pinakita ni Leo ang mapa ng lugar. At sa gitna daw nito ay nandoon si Sugar. Subalit nakita sila ng mga bantay kaya takot na takot si Usopp. Ngunit dahil sa bilis ng maliliit na tao ay kinuha nila ang mga gamit nito hanggang sa mga boxer na lang ang matira. Sa kanila pinalo sa ulo ang dalawa kaya lumubog sa lupa. Tapos inisip pa ng mga ito na strategy lang ni Usopp na kunwari ay natatakot para magkaroon sila ng pagkakataon. Dahil dito ay nagkaroon na rin ng disguise sila Robin at Usopp. At sa utos ng sniper ay nagpatuloy na sila sa misyon. Habang nagpupulong ang mga bantay ay nasa loob ng kahon na nagtatago sila Toy Soldier. At pag-akyat ng elevator ay saka sila lumabas sa kahon. Dahil sa bilis ni Toy Soldier ay natalo niya ang mga ito. Isang bantay ang sumugod kaya sinalag niya ito pero kahit laruan lang ang kanyang katawan ay nagagawa pa rin niyang lumaban. Natakot ang ilan sa mga bantay. At pagsugod ni Toy Soldier ay natalo niya pa ang 3 sa mga ito. Hindi nakita ng manonood ang mabilis na pangyayari sa ring kaya lahat ng mga kalahok ay bagsak. Ngunit may isang kalahok ang bumabangon. At ito ay walang iba kundi ang kinaiinisan ng lahat na si Rebecca kaya binatikos siya ng mga tao. Giit ni Bastille na dahil ito sa Slicing Wind. Dahil tulad daw ito ng pangyayari sa misteryosong hangin na nakakahiwa sa Romel Kingdom. Kaya nagpadala ng mga marine doon pero pati sila ay naging mga biktima.
At ang salarin ay si Hakuba. Nagtataka din si Rebecca kung ano ang nangyari. Nang makita niya si Cavendish na natutulog. Kaya naalala na nagkabanggaan sa ring sila Suleiman at Cavendish. Pero nang inatake ay bigla itong naglaho. Sa katuluyang nakatulog ang lalaki. Kaya sumugod ang mga kalahok para tapusin siya, pero biglang lumabas si Hakuba at tinapos sila. At maging ang lahat ng mga kalahok sa ring ay mabilis na inatake nito. Pero si Rebecca ay nagawang mas alag ang atake sa kanya, saka muling nakatulog si Cavendish. Dahil dito ay si Rebecca lang ang nakaligtas. Giit ni Bastille na kapag nakakatulog si Cavendish ay nagiging si Hakuba ito. Duda ang mga tao sa pagkapanalo ni Rebecca. Ngunit sinabi ng host na alam nilang walang pandaraya na ginawa ang dalaga. Gumamit ng strong right si Frankie kay Senior Pink ngunit nagdive lang ito sa lupa kaya na-inlove na naman sa kanya ang mga chicks. Giit ni Frankie na mas cool daw ang mga cyborg kaya pinakita niya ang mga nagagawa ng kanyang katawan. Pero sinabi ng mga chicks na ang badoy daw nito. Sinabi ni Senior Pink na sinusuot niya lang ang outfit dahil ito ang kanyang style at hindi para maakit ang mga chicks sa kanya. Ngunit dahil dito ay lalong kinilig ang mga chicks. Sa kaharapang umatake si Senior. Samantala nabihag na pala ni Doffy si King Rico. At maging si Lo ay nananatiling bihag ni Joker. Giit ni Doflamingo na hindi na sila matutulungan ni Luffy dahil hindi daw ito makakalabas ng Coliseum. Pero hindi niya alam na nakipagpalit na dito si Sabo. Samantala nagawa ni Senior Pink na mahuli ang katawan ni Frankie sa kanya ito binalibag. Sila Robin at Usopp ay nagpanggap ng mga new recruit upang malaman ang mga detalye sa Toy House. Samantala ang tatlo na nakasuot ng mascot ay malapit na sa palasyo. Tapos nakita pa nila doon si Violet kaya tutulungan daw sila nitong makapasok sa palasyo. Sa Coliseum ay excited na ang mga tao na makita ang mga officer ni Doflamingo pero sinabi ng host na hindi daw makakapunta ang mga ito. Pero giit ng host na nandoon pa rin naman daw ang hero of the Coliseum na si Diamante. Nakita ni Rebecca si Lucy pero napansin nito na ibang tao na ang may suot ng costume. Saka sinabi ni Sobo na alam niya ang nangyayari kaya siya na ang bahala. Kasama ng tatlo si Violet upang tulungan silang makapasok sa palasyo. Saka naalala ni Zoro na si Violet ang tinutukoy ni Sanji. Nakilala din ni Violet si Wika at gamit ang kanyang clairvoyance ay lagi niya daw pinapanood ang Tontate Tribe. Patuloy ang pakikipaglaban ni Frankie. Nang dumating si Mockvice na binalak mapipi ang cyborg ngunit nakailag ito. Saka nagpanggap si Frankie na isang sandata ang buhok niya. Pero ang ginamit ay ang rocket niya sa balikat kaya sabog-sabog ang mga bantay. Ang isang rocket ay patungo kay Senior Pink ngunit nagsisipilyo pa ito kaya sumabog sa kanya ang rocket. Dahil dito ay duguan ng Senior pero sinabi nito na ang kakayahan niya ay hindi niya ginagamit pang takas. Ngunit napansin ng mga ito na kaya pala hindi umiwas si Senior Pink ay dahil tatamaan si Mockvice kaya kinilig ang mga chicks. Agad na tumalon si Mockvice at umatake kaya nawasak nito ang sahig. Tapos sa likod ay dumating pa si Bastille para arestuhin ng cyborg. Pinagbabaril siya ng mga ito pero walang epekto. Si Isho naman ay bumalik kay Joker. Saka sinabi nitong hindi siya kakampi ni Doflamingo. Sa halip ginagawa niya lang ang makabubuti sa mga tao. At pagkatapos daw ng mga ito ay siya na ang bahala kay Joker. Dagdag pa ni Fujitora na tutol daw siya sa pagkakaroon ng 7 Warlords of the Sea. Nainis si Doffy kaya umatake ito sa Admiral. Pero sinabi ni Isho na sa ngayon ay maging mabuti muna sila sa isa't isa hanggang sa maresolba ang gulo sa Dressrosa. Binuksan ni Violet ang lihim na lagusan. Pumasok sila dito at nakita ang mahabang hagdan patungo sa palasyo. Pero may naisip ang tatlo para mabilis na makaakyat kung saan gagamitin nila ang bigat ng bato para makagawa sila ng elevator. Pinahaba ni Luffy ang kamay at dinala ang malaking bato upang gawin ang plano. Nakapasok na rin si Koala sa Coliseum upang manood ng laban ni Sabo. Saka ipinakita na naghiwa-hiwalay ang mga parte ng ring upang maging mas mahirap. At ang unang pumasok ay ang favorite ng mga manonood na si Lucy. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita ang bagong idol nila. Ngunit nang pumasok si Barto ay nagalit ang mga tao. Ang sumunod na kalahok ay si Burgess ng Blackbeard Pirates na kinagiliwan din ng mga manunood. Ngunit si Rebecca ay inulan na naman ng mga pambabatikos. Saka ipinakilala ng host ang kakalabanin ng apat. At ito ay walang iba kundi ang hero ng Coliseum na si Mr. Diamante na nag-rock and roll pa sa kanyang entrance na labis na ikinatuwa ng mga tao. Tapos sinabi ng host na kung sino ang mananalo sa final round na ito ay siyang mag-uuwi ng Mere Mere no Mi. Pumasok sa ring ang mga kalaban ni Rebecca sa Block D dahil tingin nila ay manduruga ang dalaga. Ngunit humarang si Diamante at ginamit nito ang damit na isa palang bakal. Dahil ang kakayahan pala ni Diamante ay napapalambot niya ang kahit na anong bagay. Kaya ginawa niyang toro ang sandata at ginamit sa mga nanggugulo. Naamoy ng isang espesyal na fighting fish ang patak ng dugo kaya natakot ang maliliit na kauri nito. Kaya agad itong umakyat at inatake ang tatlo para mahulog sila. Saka nito kinain ng tatlong lalaki. Saka pinakitang hindi pala nag-iisa ang inilagay nilang espesyal na fighting fish para sa final round. At ang number 1 sa mga ito ay nandoon pala nilagay ang premyo na Devil Fruit.
Kung sino daw ang makakakuha nito at mananatiling humihinga sa itaas ng ring ay siya ang panalo. Nang magsimula ang laban ay agad na sumugod si Burgess kay Lucy pero nakatakas ito at tumakbo. Saka tumalon ng isang fighting fish, pero nakita niyang hindi ito ang may dala ng devil fruit. Si Barto ay pinigilan lang ito ng barrier. May tumalon ulit na isda pero hindi na naman ito ang hinahanap nila. Kaya sinuntok ni Burgess ang isa, saka siya tumalon kaya nagtama ang dalawa. Lumabas mula sa lihim na lagusan sila Luffy. Tapos nakarating sila sa isa na namang entrance pero may alam daw ulit na lagusan si Violet. Subalit si Luffy ay sumugod na sa mga kalaban. Kaya gumamit ito ng Gear 3 saka sinuntok nito ang malaking gate. At hindi makapaniwala ang mga kasama sa ginawa nito. Dahil dito ay napilitan na silang dito na lang dumaan. Nagring ang mga alarm sa loob ng palasyo at nagkaroon ng report na nakapasok na si Luffy. Pero nakikita ni Doffy na nakikipaglaban ng Straw Hat sa Coliseum. Kaya napapaisip ang Warlord kung ano ba ang nangyayari. Sumugod si Luffy at pinagsasapak ang mga bantay na sa malubong. Nagpaputok sila pero hiniwa lang ng mga swordsmen ang mga bala, tapos pinagsisipa sila ni Violet. Nang umatake din si Zoro ay nahulog si Wika, kaya naman sinalo siya ni Kinemon. Dahil ang misyon ng samurai ay ang iligtas ang kaibigan sa Toy House ay nagpaturo ito ng direksyon kay Wika. At ang tatlo naman ay hinanap si Doflamingo. Ngunit nagkaroon ng mga pagyanig. Saka nakita nila ang isang mukha sa pader. Kalaunan ay lumabas na rin ang katawan nito. Giit ni Violet na ito ay si Pika na kumain ng stone fruit. Nagtanong si Luffy kung totoong tao ba ito pero ayaw nitong sumagot, sa halip ay sinuntok sila nito at sinubukan silang matapakan. Gumamit naman ng Gear 2 ang bida at pinagsusuntok ang katawan ng golem hanggang sa mawasak ito. Akala nila ay natalo na ito pero kaagad lang itong nabuo. Giit ni Violet na dahil gawa sa bato ang palasyo ay malaya si Pika sa mga nais nitong gawin. Kaya naman kinuha ni Pika ang magkabilang pader, saka sinubukan sila nitong pipiin. Sa entrance ng Toy House ay pinagbabaril ng mga marine si Frankie. Pero pinatigil sila ni Senior Pink dahil nakakaabala daw sila pero wala daw pake ang mga sundalo. Kaya nagsipilyo na lang si Senior Pink gamit ang shoe brush. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin siyang mga chicks. Dahil hindi magkasundo ay sila naman ang tinutukan ng mga marine. Pero sinuway sila ni Commander Bastille. Saka pinag-utos nito sa mga bata niya na mag-focus kay Frankie, ngunit nakahanda daw ang cyborg. Si Senior Pink ay lumangoy sa sahig. Tapos nag-relax lang ito sa Gedli kasama ng mga chicks. Saka umatake si Frankie sa mga marine. Tapos gumamit pa siya ng mga rocket launcher kaya walang magawa ang mga ito. Ngunit pinag-utos ng commander na gumamit ng cannon. At nang tinamaan nito ang cyborg ay nasunog siya kaya natuwa ang mga ito. Pero umaacting lang pala si Frankie dahil hindi pala siya nasasaktan. Saka inayos nito ang nagulong buhok at ibinalik sa gusto niyang design. Si Cavendish ay nandoon na rin sa Executive Tower. Ang huli niya daw na naaalala ay nahiga siya sa isang examination room saka itinapon siya sa basurahan. Tapos kinuha siya ng kulangot mula doon. Lumapit sa kanya si Trayvol kaya nandiri ang lalaki. Maging si Sugar ay nandidiri kay Trayvol pero wala daw pake ang lalaki. Saka hinawakan ng bata si Cavendish kaya ito naging isang laruan. Tapos wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa utos ng mga ito. Kaya naman nagsimula kaagad siyang magtrabaho. Maging ang iba pang kalahok ng Coliseum ay naging biktima ng Doflamingo family kaya naging mga trabahador na lang sila nito. Ang plano daw nila Leo ay gumawa sila ng candy na may lason kaya ihahalo lang nila ito sa pagkain ni Sugar. Merong isang insekto na nakapasok doon. Kaya nainis si Trayvol at inatake nito pero nabutas niya ang pader na ikinatakot lalo ni Usopp. Matapang na tumakbo si Leo habang dala ang candy patungo kay Sugar. Pero pinigilan siya ni Robin. Isang special fighting fish ang patungo kay Burgess. Subalit gamit ang shockwave elbow nito ay labis na napinsala ang isda dahil sa sobrang lakas ng atake. At nakitang napinsala din ang stadium. Nagpakita na rin sa wakas ang fighting fish na may dala ng devil fruit kaya naghanda ang mga kalahok. Saka sumabay din ang mga kasama ng isda. At pinaligiran ng mga ito ang ring at sabay-sabay tumalon. Si Lucy ay iniwasan lang ito. Si Burgess ay sinuntok ang isa. Si Barto ay gumamit ng barrier. At si Diamante ay ginamit ang iron cape nito. Ang may dala ng devil fruit ay sumugod kay Rebecca kaya pinuntirya nito ang kadena pero nabitiwan niya ang espada. Si Lucy ay sumakay naman dito pero balak siyang pigilan ni Diamante. Ngunit nawasak ni Lucy ang espada nito. Si Burgess ay naghanda na naman umatake kaya natakot na ang mga tao. Si Rebecca ay nagtago sa barrier ni Barto. Si Sobo naman ay inihanda ang Dragon Claw. Saka matapang niya na hinarap ang malakas na atake ni Burgess kaya nagkakaroon ng vibration sa paligid hanggang sa mawasak niya ang armor ng wrestler. Napansin ni Diamante na nag-iba ang fighting style nito. Si Rebecca ay natatakot dahil mga halimaw ang nasa ring. Pero pinalakas niya ang loob at sinugod si Diamante. Tagumpay na na-hijack nila Toy Soldier ang elevator pero dumating doon si Lao G. Kaya sa isang suntok ay natalo si Toy Soldier.
Sumugod si Kabo pero nasapok lang siya nito. Tapos ipinakita pa ni Laoji ang nangyari dahil nakapagsuot pa pala siya ng salamin bago niya pinalo si Kabo. Naiipit na sila Zoro dahil kay Diamante. Si Luffy naman ay nagpalobo para mawasak ang pader. Saka ito sumuntok ng napakarami sa golem. Tapos kinuha nito ang sahig at itinapon patungo sa kanila. Kaya gumamit ng three sword style si Zoro upang mahiwa ito. Saka pinagsusuntok din ito ni Luffy. Si Kinemon naman ay nagtataka sa nangyayari dahil nag-iba ang itsura ng mga pader. Giit ni Wika na kailangan pa daw nilang magtungo sa palasyo bago sila makapasok sa toy house. Kaya nalaman ng samurai na hindi naman pala nila kailangan humiwalay kila Luffy. Sinabi ni Wika na hindi daw kasi nakikinig sa kanya ang samurai kanina. Saka nag-alala pa ang maliit na nilalang na mahigpit ang security sa pupuntahan nila. Kaya naman nag-disguise si Kinemon ng tulad sa damit ni Doffy. Nagkaroon ng pagsabog dahil kay Franky. Kaya inatake ni Bastille ang cyborg at napatalsik ito. Dumating si Dellinger na naghahanap pa ng aksyon. Saka muling bumangon si Franky dahil hindi pala ito nasaktan. Tapos gumamit siya ng coup event kaya talsik ang mga kalaban. Dahil dito ay naisip ni Senior Pink na lumaban. Kaya na-inlove na naman sa kanya ang lahat ng mga chicks. Sinuntok ng bida ang malaking kamay, si Zoro naman ay inatake ang paa nito kaya natumba ang golem. Pero muli itong bumangon at muling nabuo ang kamay pati na ang paa nito. Saka gumawa ng malaking wall para pigilan sila pero agad lang itong hiniwa ni Zoro. Saka sinabing mauna na sila dahil siya ang kakalaban dito. Umalis na sila Luffy at Violet, pero pinipigilan pa rin sila ni Pika. Kaya tumalon si Zoro at inatake ang kamay ng golem. Nagpatuloy ang pag-atake sa kanya ni Pika pero hinihiwa lang ni Zoro ang mga bato. Pagkatapos ay nag-dive sa kanya si Pika. Kaya nag-focus si Zoro at nagawang mahiwa ang golem sa gitna. Pero muli na naman itong bumangon na tila walang katapusan. Ginugulpi pa rin ni Laoji si Toy Soldier. Ngunit muli itong bumabangon para sa misyon. At pagbukas ng pinto ay pinatalsik siya nito sa labas. Samantala sa loob ng Smile Factory ay patuloy ang trabaho ng mga alipin na nagmula sa Tontate Tribe. Saka ipinakita ang napakaraming nagawa na artificial devil fruit. Pero dahil hindi hinog ay nagalit sa kanila ang bantay doon. Nakiusap ang isang duwende na pagpahingahin muna sila kahit saglit. Saka nagsisinungaling pala ang mga bantay na ang mga prutas ay para sa karamdaman ng prinsesa ng Tontate Tribe. Pagkatapos ay nagpatak ng luha ang lalaki para maniwala ang mga ito sa kanya. Giit naman ni Robin na iniligtas niya lang si Leo. Dahil mapanganib daw si Trable dahil tinamaan nito ang langaw sa gitna ng mga mata. Kaya kailangan nilang gumawa ng paraan para umalis doon si Trable. Sa isang box ay lumabas ang napakaraming pink hornets na alagad ni Bian. Saka nagpanggap si Robin na meron daw emergency para mapaalis si Boy Kulangot. Pero napansin nito na ibang tao ang nagbigay ng report kaya kinabahan sila. Ngunit naniwala pa rin ito pero pinag-utos na higpitan ng seguridad. Pagkaalis ni Trable ay saka naman nilagay ni Leo ang candy patungo sa pagkain ni Sugar. Pero nang mapansin ng bata na kakaiba ang candy ay tinapon niya ito. Kaya nabahala si Leo dahil mabibigo ang plano nila. Kaya nagpakita na sila sa bata at sinabing babanata nila ito. Sinabi ni Sugar na wala daw siyang alam sa mga kaibigan nila. Naniwala naman ang mga ito kaya sinabi ni Usopp na inuuto lang sila. Saka itinapon ni Sugar ang mga candy para lumaban. At sumugod naman ang maraming Tontate Tribe ng sabay-sabay. Pero lahat sila ay ginawa lang ng mga laruan ni Sugar. Tapos pinag-utos na patayin nito ang dating mga kakampi. Kaya kinalaban nila Leo ang sariling mga kasamahan. Itinuro ni Robin ang mga taong inaatake ng mga Hornet. Agad na nagpunta ang executive pero sinabi ng bantay na ayos lang sila. Saka naman tumakbo si Robin mula dito. Pero tumalon ito at mabilis lang na nahuli ang dalaga. Ngunit naglaho si Robin dahil hindi pala tunay ang nahuli niya. Saka nakilala na miyembro ng Straw Hat ang babae. Tapos tumawag si Sugar at sinabing naloko si Trable. Kaya kinapitan nito ang isang barko, sa kanya ito binuhat at ibinalibag patungo sa Executive Tower. Dahil sa ginawa ni Trable ay tuluyan itong nawasak ang kinaroroonan nila Sugar. Sila Luffy ay inaatake pa rin ng mga bato pero hindi sila sumusuko. Sa Coliseum ay hindi umubra ang atake ni Rebecca kay Diamante. Saka ito nagpalabas ng Iron Club. At pinalo nito sa ulo ang Gladiator kaya nawasak ang helmet. Kaya inutos ni Sabo na tulungan ito ni Barto. Natulala ang lahat dahil nagtataka sila sa ginawa ni Trable. Dumating si Robin at nakita niya si Usopp. Saka sinabing kailangan na nilang tumakas. Samantala ang lahat ng maliliit na nilalang ay nahuli ng kulangot ni Trable. Kaya tinatanong niya si Leo kung sino ang mastermind nila. Naaalala na daw ito ni Trable kaya sinabi ni Leo na ito ay si Usopp. Pero sa kabila nito ay nagbabala si Leo na katapusan na ng Doflamingo family. Sinabi ni Boy Kulangot na madali daw masunog ang kulangot niya. Tapos nagtapon siya ng lighter patungo dito. Kaya naman sumabog sila Leo kasama ang mga tauhan nito. Pagkatapos ay hinanap nila Usopp at Robin ang mga ito dahil tumalsik sila sa pagsabog.
Ngunit ayaw pa rin sumuko ni Leo sa misyon. Sa elevator ay kalaban pa rin nila si Laoji. Nang maalala ni Toy Soldier ang nakaraan noong nabalita na umalis sa pagiging warlord si Doflamingo, kaya ang mga gladiator na nakakulong ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa din ang Tontate Tribe pero sinabi ni Toy Soldier na isa lang itong false report. Si Rebecca ay pinipigilan pa ni Toy Soldier na sumali sa Coliseum pero nais talagang sumali ng dalaga dahil ang Devil Fruit na lang ang pag-asa nila para matalo si Doflamingo. Giit ni Toy Soldier na wala siyang pag-asang manalo. Kaya sinabi ni Rebecca na wala naman ibang gagawa nito dahil si Toy Soldier ay mahina at isa lang ang paa. Kaya naman umalis ito dahil sa mga nasabi ng dalaga. Sa kasalukuyan ay babanatan sana siya ni Laoji pero biglang yumanig dahil kay Pika. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasama na kunin ang kanilang commander dahil hindi pa rin sila sumusuko sa misyon. Maging sila Leo ay malaki ang tiwala kay Toy Soldier dahil ang kadalasan sa mga laruan ay hindi nakakasuway sa kontrata pero si Toy Soldier lang ang nag-iisang nakakagawa nito. Kaya para sa kanila ay isang hero si Toy Soldier dahil sa matinding layunin nito. Saka sinabi ni Leo na si Toy Soldier ay si Kyros at ito ang pinakamalakas na gladiator sa kasaysayan dahil nasa 3,000 ang panalo nito at walang talo sa Coliseum. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Pike kay Zoro ng mga bato. Saka sinubukan pa siya nitong hulihin, ngunit nahiwa lang ito ng swordsman. Subalit naisip ni Zoro na tila wala itong katapusan. Sila Toy Soldier ay sinalubong ng mga bantay pero mabilis na tinalo ang mga ito. Maging ang mga kasamang Tontate Tribe ay hindi rin nagpapatalo sa aksyon. Umaasa pa rin ang mga kasama na kapag nagtagumpay sila Leo ay magiging si Kyros muli ang kanilang commander. Subalit nakasalubong naman nila si Gladius. Lalaban sana si Toy Soldier kaya pinaalala ng kasama na wala siyang pag-asang manalo. Sa halip ay sumugod ang dalawang kasama ng magkasabay kay Gladius pero nahuli sila nito. Tapos nag-charge ito ng napakalakas na atake at tuluyang pinasabog ang dalawa. Tumakas si Toy Soldier para hindi masayang ang ginawa ng dalawang kaibigan. Pero mabilis lang siya na nahuli nito. Tapos ang ulo naman niya ang balak pasabugin ni Gladius dahil kumain pala ito ng pop-pop fruit. Pero bago ito mapasabog ay sinipa siya ng ating bida kaya nakaligtas si Toy Soldier. Saka muli na silang tumakbo kasama si Violet. Nainis si Gladius kaya pinalobo ang kanyang ulo saka sumabog ito at tumalsik ang mga bubog patungo sa kanila. Kaya binuhat ni Luffy si Violet at nagpatuloy sa pagtakas. Saka tumalon siya sa bintana. Tapos ginamit ang kanyang paa upang makakapit sa itaas. Kaya hindi na sila nakita ni Gladius. Pero nakita niya naman si Kinemon na nakadisguise bilang si Joker. Kaya nag-report siya dito na meron daw mga intruder. Saka nalaman pa niya kay Gladius na naglaho pala si Kanjuro sa basurahan. Nakarating sila Luffy sa kinaroroonan nila Doflamingo. Nagtataka si Joker kung bakit nakikipagtulungan ng Straw Hat sa Tontate Tribe. Sinampal ni Baby Five si Lo para sagutin ang tanong ni Doffy pero nang tignan siya nito ay natakot ang dalaga. Sagot ni Lo na wala na siyang alam sa ginagawa ng Straw Hat. Samantala sa nawasak na executive tower sa underground trade port ay sinusubukang iligtas ng dalawa ang Tontate Tribe. Si Leo ay nais pa rin ipagpatuloy ang misyon nang makita niya ang candy na ginawa nila. Maging ang mga kasama nito ay bumangon upang tapusin ang misyon. Saka matapang nilang hinarap sila Sugar at Trable. At sa utos ni Leo ay sumugod ang mga ito. Pero ginamit ni Trable ang sipon upang ipampalo sa kanila, saka nagpalabas pa ito ng uhog upang mahuli ang mga ito. At muli niyang pinasabog ang mga maliliit na nilalang. Inutusan ni Sugar ang mga ginawa niyang laruan upang kalabanin ang mga ito. Si Robin ay nagpalabas ng mga kamay upang mahuli si Boy Uhog at pati na rin si Sugar. Saka pinilit nitong buksan ang bunganga ng bata upang mailagay ni Leo ang candy na nakamamatay. Pero hinawakan nito ang kamay ni Robin kaya naging isa siyang laruan. Kaya nahuli rin ni Trable si Leo. Saka inatake siya nito ng sipon. Pagkatapos ay ibinagsak pa ni Trable ang malaking bato patungo kay Leo.